Ako nga pala si Laida, isa sa mga naniniwala na everything happens for a reason. Naniniwala ako na walang coincidence na pangyayari sa buhay, kundi lahat ay nangyayari dahil may purpose ang lahat ng bagay sa bawat parte ng iyong buhay. Kaya ang mga nangyari sa amin ng dati kong amo na si Bert ay para lamang makilala namin ang isa't isa dahil sa huli ay kami rin pala ang magkakatuluyan. Sino ba naman ang mag-aakala na ikakasal pala ako sa sarili kong amo gayong isa lang naman akong katulong? Simulan natin ang kwento ko. Ano Laida, natanggap ka ba? Excited na pagtatanong nga ng kapitbahay ni Laida. Oo, natanggap ako. Magsisimula na nga ako sa Lunes eh. At pwede na raw akong lumuwas para maka-adjust sa bahay na titirahan ko. Mukhang mabait ang aking amo. Nako, masaya ako para sa iyo Laida. Huwag mo kaming kalilimutan dito ha? Masayang sigaw nga ng kapitbahay ni Laida. Patango-tango naman si Laida habang malawak na nakangiti. Hindi pa rin maalis ang kanyang paningin sa na-receive nga niyang mensahe tungkol sa pinag-applyan niya sa syudad. Simula noong siya ay pinanganak hanggang siya ay matanda na. Hindi pa rin ito umaalis sa kanilang probinsya dahil hindi niya maiwan-iwan ang kanyang magulang, ngunit ngayon na wala na ang kanyang magulang, naglakas loob si Laida na may kapagsabakan sa buhay sa syudad at sa awa ng Diyos, nakakuha naman siya ng trabaho. At yun ay ang pagiging katulong sa isang mayamang negosyante, isang single dad na si Bert. Seryoso at masyadong private sa buhay si Bert. Napakasimple lang ng kanyang bahay dahil dadalawa lang sila ng kanyang anak at ayaw nitong kumuha ng maraming katulong. Pero dahil bata pa ang kanyang anak, ay minabuti na nga lamang niyang maghanap ng kahit isa na mag-aalaga sa kanya habang siya ay nasa trabaho. Sa dinami-rami ng mga aplikante ay si Laida ang kanyang napili. Isang tingin pa lamang ni Bert kay Laida, sa kanyang litrato alam na nga niyang siya na dapat ang kanyang pipiliin. Naku sir, ang ganda po ng bahay niyo. Saad nga ni Laida. Salamat. Pagpasensyahan mo na at maliit ang bahay namin. Hindi kasi ako mahilig sa malaking bahay tapos hindi naman magagamit lahat ng kwarto. Naintindihan ko po kayo. Mas maganda nang gamitin ang alam mong magagamit kesa mas stock lang sa walang mga bagay-bagay. Napangiti naman si Bert. Sa hindi maintindihan na paraan ay pakiramdam ni Bert sa mga oras na yun na magkakasundo sila ni Laida at tiyak na magugustuhan rin ito ng kanyang anak kapag nagtagal. Hindi ako nagkamali sa pinili ko. Mapagkakatiwalaan ng babaeng to. Masayang sambit nga ni Bert sa kanyang isipan. Sa unang gabi nito ay walang ginawa si Laida kundi ayusin ang kanyang mga gamit. Hindi man malaki ang bahay ni Bert na katulad ng mga bahay ng ibang mayayaman. Ngunit sa bawat gamit at itsura ng bahay ay alatang mamahali ng mga to at mayaman ang nakatira. Hindi rin inakalan ni Laida na magkakaroon ito ng magandang kwarto. Napangiti na nga lamang si Laida habang pinagmamasdan ang kanyang kwarto. Excited itong magtrabaho at mamasyal sa syudad kapag nalaman niya kung kailan ang kanyang day off. Kinabukasan ay maagang nagising si Laida. Kahit sa Lunes pa nga siya magsisimula ay gusto na nga niya kaagad na ipagluto ang kanyang bagong mga amo. Dahil excited rin si Laida na makilala ang kanyang alaga. Agad na nagpunta si Laida sa kusina matapos nitong magayos. Kumuha muna ito ng tubig para kanyang inumin nang bigla nga niyang nakita ang isang batang nakatulala sa kanya. Muntik nang nabilaukan si Laida sa kanyang pag-iinom ng tubig dahil sa gulat nang nakita ang isang bata nang biglaan. Agad namang ikinalma ni Laida ang kanyang sarili at pilit na napangiti sa bata.
Hello? Wait lang lilinisin ko lang itong natapon na tubig at baka madulas ka. Saad ni Laida. Hindi naman umimik ang bata at pinagmamasdan lamang si Laida. Nang nalinis na nga ni Laida ang tubig na kanyang naitapon dahil sa pagkagulat, ay agad siyang kumuha ng gatas at inilagay sa maliit na baso para sa bata. Nakangiting ibinigay ni Laida ang baso sa bata, ngunit hindi ito pinansin ng bata at tumakbo pataas sa kwarto ng kanyang ama. Mukhang kailangan ko pang kunin ang kiliti ng batang yun Mahinang saad na nga lamang ni Laida. Bigla namang sumulpot si Bert sa kusina habang ang bata ay nakatago sa kanyang mga paa. Nakangiting sinilip ni Laida ang bata, ngunit mas lalo pang nagtago ito sa likod ng mga binti ng kanyang ama. Sir, ayaw po ba ng anak niyo ng gatas sa umaga? Tumakbo po kasi bigla Saad nga ni Laida. Actually, gusto niya. Tinawag niya ako para kunin sa'yo. Ganun po ba? Mukhang mahiyain po sir Ano po palang pangalan niya? Kiko. Saad ni Bert. Hello Kiko. Sagot naman ni Laida. Sinimangutan naman ni Kiko si Laida at iniharap ang muka sa ibang anggulo. Palihim na nga lamang na natawa si Laida dahil nakyutan ito kay Kiko. Agad namang tinanong ni Laida kung ano ang gusto ni Bert habang siya ay magluluto ng kanilang pangumagahan. Kape na lang siguro. Sige sir, ipaghahanda ko po kayo ng kape. May mga allergies po ba kayo? Para alam ko po. Umiling si Bert. Wala, halos lahat kinakain ko naman. Noted po. Masayang sabi naman ni Laida. Pakurap-kurap na napapatingin si Bert kay Laida. Si Laida lamang ang naging katulong na mukhang masayahin sa kanyang trabaho. Mga dati niyang katulong ay kapag sinabing Lunes magsisimula ay halos hindi sila magpakita kay Bert. Pero si Laida ay inaasikaso na kaagad sila kahit hindi pa nga siya talagang magsisimula. Nanlaki naman ang mga mata ni Bert nang matikman ang kape ni Laida. Napawaw na nga lamang ito nang patago at napatingin sa anak na abala sa panunood ng TV sa sala habang umiinom ng kanyang gatas. Nilapit naman ni Bert ang kanyang sarili sa anak para bumulong. Anak, wag mong pahirapan o awayin masyado si Laida dahil mukhang mabait naman siya. Can you try to open up sa kanya? Pakiusap naman ni Bert sa anak. No! Masungit na sabi naman ni Kiko. Napabuntong hininga na nga lamang si Bert sa kanyang anak. Simula kasi noong nawala ang kanyang asawa na si Kat, ay hindi na nga siya tumatanggap ng ibang tao at nagpapapasok sa kanyang puso. Matalino naman si Kiko, kaya alam niya at naiintindihan niya ang pagkamatay ng kanyang ina. Kinailangan na ring ipa-home study ni Bert si Kiko dahil sa lagi nitong pakikipag-away sa mga tao, lalo na at kapag pinilit nilang tumabi sa kanya at makipagkaibigan. Sinubukan namang ipa-therapy ni Bert ang kanyang anak ngunit hindi ito kinakausap ni Kiko. Para kay Bert ay mukhang isinara na nga ng tuluyan ni Kiko ang kanyang puso simula nang mamatay ang kanyang asawa. Napasilip naman ang mag-ama sa kusina nang naamoy nila ang luto nga ni Laida. Napangiti naman si Laida nang nakitang sinisilip siya ng mag-ama. Ang cute tignan. Patagong natawa na nga lamang siya. Hindi na kinailangan ni Laida na tawagin ang dalawa dahil nang marinig nga nilang nag-aayos na ng plato si Laida, ay agad silang tumayo at pumunta sa dining table. Pasensya na at natagalan na. Maupo na po kayo at kumain na kayo. Masayang saad naman ni Laida. Ipinaghanda naman ni Laida nang makakain sina Bert at Kiko. Hindi sana tatanggapin ni Kiko ang mga pagkain na inilagay nga ni Laida sa kanyang plato pero bigla itong napalunok ng laway dahil sa masarap na amoy ng ulam. Hindi masarap! Sa susunod sasarapan ko palalo para mas marami kang kainin. Sad na nga lamang ni Laida. Kiko, that's rude Sad naman ni Bert kay Kiko. Habang tuloy-tuloy lang naman ang pagsubo ng bata. Namula ang pisngi ni Kiko sa hiya dahil halata ni Laida
na nasasarapan si Kiko sa kanyang niluto. Nagpasensya na nga lamang si Bert muli, ngunit sinabi na nga lamang ni Lyda na okay lang yon. Nahihiyang nagsabi si Bert, gusto niya pang kumain muli. Natuwa naman si Lyda dahil sa unang araw niyang asikasuhin ng kanyang mga amo, ay agad na nagustuhan ng kanyang luto. Lumabas naman ang mag-ama, kaya ang ginawa ni Lyda ay naglinis sa buong silid. Nakita nito ang litrato ng isang babae at namangha sa kagandahan nito. Napangiti ito at pinunasan ng maayos bago ibalik sa lugar kung saan niya nakita. Pagka-uwi naman ni Kiko at Bert ay agad na bumungad sa kanila ang masarap na luto ni Lyda na agad nga na nagpatunog sa kanilang kumakalam na tiyan. Sa mga sumunod na araw ay walang naging problema si Bert kay Lyda. Sa lahat ng katulong na nagtrabaho sa kanya, siya talaga ang pinaka nagustuhan niya. Samantalang si Kiko naman ay minsan nauhuli ni Lyda na pinapanood dito sa malayo at kapag kakausapin niya ito ay agad tatakbo palayo. Ginagawa naman lahat ni Lyda ang lahat para magustuhan siya ni Kiko dahil sa tuwing silang dalawa lang ang naiiwan sa bahay, hindi masabi-sabi ni Kiko ang kanyang kailangan dahil sa nahihiya siya kay Lyda. Kung ang mga dating katulong at ibang taon na sumubok pumasok sa buhay nila Bert at Kiko agad niyang inaaway, sa hindi maintindihang dahilan, hindi magawa-gawa ni Kiko na magalit kay Lyda dahil sa kakaibang kabaitan na nararamdaman niya para rito. Sa puso ni Kiko ay dapat hindi masaktan si Lyda. Ayaw niya itong makitang malungkot o di kaya'y umiiyak. Ano kasi? Natatarantang sabi ni Kiko. Ano po yun? Sa isang matamis na ngiti ni Lyda na mula ang pisngi ni Kiko. Parang gusto nitong magpabuhat kay Lyda habang yakap-yakap ito hanggang sa makatulog. Namula naman ang buong mukha ni Kiko nang narealize niya ang kanyang nasa isipan. May nakitang kakaibang init si Kiko kay Lyda na napapansin rin niya sa mga nanay ng kanyang mga kaklase. Sir, may problema po ba? Bakit namumula ka? Anong pakiramdam mo? Hindi naman sumagot si Kiko sa sunod-sunod na tanong ni Lyda. Dahil sa pag-aalala, hinawakan na ni Lyda si Kiko sa ulo at ang mataas ang kanyang fever, agad niyang binuhat si Kiko. Buhat-buhat ni Lyda si Kiko at tumatakbo papasok sa bahay para ihiga siya sa kanyang kama. Agad namang nakatulog si Kiko nang naamoy niya ang amoy ni Lyda at nang siya ay binuhat nito. Natatarantang kinalkal ni Lyda ang lahat ng cabinet sa kusina para maghanap ng gamot. Nang wala itong mahanap na gamot, agad niyang tinawagan si Bert para ipalamang nangyari. Masyadong mainit? Fever? Antayin mo ko dyan at maghanda ka ng pamalit niya. Isusugod natin siya sa ospital. Hindi na kailangan. Bilhan mo na lang ng gamot. Ite-text ko sa iyo, sir. Nagala lang sa adama ni Lyda. Nagugulahan naman si Bert. Ngunit sa huli ay pinakinggan na nga rin niya si Lyda. Nang umuwi si Bert ay agad na pinainom ni Lyda ng gamot si Kiko at naglagay ng basang bimpo sa kanyang ulo. Hindi naman makaalis si Bert sa kwarto ni Kiko at naglagay ng basang bimpo sa kanyang ulo. Hindi naman makaalis si Bert sa kwarto ni Kiko dahil sa pag-aalala. Nakahinga na nga lamang na maluwag si Bert at sinabi ni Lyda na bumaba na ang kanyang lagnat. May kakaibang bilib si Bert na namuo sa kanyang puso kay Lyda. Kapag kasi nagkakasakit si Kiko, pinapa-admit niya ito sa ospital pero kay Lyda, agad niya itong nasosolusyonan. Sanay na sanay ka na rin sa mga ganito, no? Sad ni Bert. Ito ang naging trabaho ko sa probinsya, sir. Ang magbantay po ng bata. Kulang na nga lang noon gawing daycare po ang aking bahay Natatawang kwento pa nga ni Lyda. Ganun ba? Salamat ha. At ikaw ang napili kong tanggapin. Bigla namang namula si Lyda sa biglaang pagngiti sa kanya ni Bert. Natatarantang nagpaalam si Lyda kay Bert at pumasok sa kanyang kwarto. Nagtatakang hawak-hawak ni Lyda ang kanyang dibdib
Napapatanong ito sa kanyang isipan kung ano ang panlalambot na bigla na nga lamang yung naramdaman nung nginitian nga siya ni Bert. Nakakatakot naman ang kagwapuhan ni Sir. Kailangan kong mag-ingat at baka magkasala pa ako sa boss ko. Sad nga nito. Malakas na pinaghahampas ni Lyda ang kanyang dibdib na para ba itong titigas kapag ito ay kanyang pinaghahampas. Sa mga sumunod na araw, tuluyan ang gumaling si Lyda. Unti-unti na nga ring nag-open up si Kiko sa kanya. Nang nakita naman ito ni Bert, ay gumaan ang kanyang loob kay Lyda. Kaya naman nag-focus na nga lamang ito sa kanyang trabaho dahil alam niyang nasa mabuting kamay na ang kanyang anak. Nang tumagal, ay tuluyan na ngang naging parte si Lyda ng buhay ng mag-ama bilang kanilang katulong at sabi pa nga ni Kiko ay ayaw niyang magkaroon ng ibang katulong at mag-aalaga sa kanya kundi si Lyda lamang. Isang araw ay may dumalaw sa opisina ni Bert na matagal na nga niyang hindi nakita ang kanyang kaibigan at may daladala itong invitation ng kanyang kasal sa Vegas. Natuwa naman si Bert dahil hindi niya inakalang ikakasal ang chick boy niyang kaibigan na wala ring ginawa kundi pumarty ng pumarty. Nakakagulat pero I'm happy for you bro. Saad ni Bert. Ikaw, kailan mo balak magpakasal ulit? Nakaising pagtanong ng kaibigan ni Bert. Nagkibit balikat na nga lamang si Bert at tinignan ng seryosong kaibigan nang kinulit pa rin ito para lang makakuha ng sagot. Hindi nga alam ni Bert ang kanyang sasabihin. Wala pa akong balak ikasal. Saad na nga lamang nito. Napabuntong hininga na nga lamang ang kaibigan ni Bert at siniguradong pupunta si Bert sa kanyang kasal. Gusto pa sanang magtrabaho ni Bert sa mga araw na yun dahil ngayon lang niya matututukan ng maayos ang kanyang kumpanya dahil meron na nga siyang pinagkakatiwalaan na taga-alaga sa kanyang anak. Pagka-uwi ni Bert, ay agad niyang kinausap si Kiko tungkol sa pagpunta nila sa Vegas at nang tinanong ni Kiko kung kasama si Lyda, ay napaisip rin ito. Mas maganda siguro kung isama nga si Lyda para may katulong siya sa pangangalaga kay Kiko habang siya ay nakikipagkwentuhan at nakikipag-bonding sa mga kaibigan na matagal nga niyang hindi nakasama at nakausap. Lyda, meron ka bang passport? Meron po sir, bakit po? Naimbitahan ako sa isang kasal. Isasama kita para sana may kasama ang anak ko at katulong ko sa pangangalaga kay Kiko. Saan po ba gaganapin ang kasal? At kailangan pa po ng passport? Kunot noong tanong ni Lyda. Sa Vegas. Nanlaki ang mga mata ni Lyda. Agad itong tumango-tango kay Bert dahil gusto nitong makaranas makapunta sa ibang bansa. Natawa na nga lamang si Bert sa reaksyon ni Lyda sa pagka-excited nito at parang hinahaplos si Bert nang nakita niyang excited na nag-uusap si Lyda at Kiko. Sa mga mata ni Bert ay si Lyda ang kauna-unahang tao na kinaibigan nga ng kanyang anak. Dumating naman ang araw na nagpunta sina Lyda at Bert kasama si Kiko sa Vegas para sa kasal ng kaibigan ni Bert. Parang ang bumalik sa pagkabata si Lyda at halos basagin na ang salamin ng sasakyan ng kanilang sinasakyan para lamang mas lalong makita ang mga tanawin at mga matataas na buildings sa Vegas. Ibang-iba talaga ang ibang bansa kesa sa lugar natin oh. Tanong pa nga ni Lyda. Oo nga. Marami talagang pinagkaiba. Mas gusto mo bang tumira sa mga gantong klaseng lugar kesa sa lugar natin? Mas gusto ko sa lugar natin, sir. Simple at nakakatakot makisalamuha sa mga taong hindi maintindihan ng kinalakihan mo. Saad ni Lyda. Habang tumatagal, mas napapansin kong marami tayong pagkatulad. Tumatango-tango na saad naman ni Bert. Naiilang, nanginitian ni Lyda si Bert na hindi man lamang napansin ang naging reaksyon ni Lyda. Nang nagsimula ang kasal, ay natatarantang pumunta ang isa sa mga kaibigan ni Bert sa nag-organize ng kasal dahil hindi makakapunta ang partner ni Bert na abay. Napangiti na nga lamang ng malawak ang babae
Tinanong naman kaagad ng babae kay Bert kung okay lang sa kanya na si Lyda ang gawing partner nito na maglalakad sa simbahan at maging isang abay sa kasal. Pumayag naman si Bert. Humagikgik nga sa tuwa ang babae at agad na hinila si Lyda para maayusan nila. Okay lang ba sa'yo na sumama muna sa anak ng kaibigan ko? Naalala mo pa ba siya? Okay lang po, Daddy. Gusto ko rin pong makita si Lyda na nakaayos. Pagbibiro ni Kiko. Napangiti naman si Bert at napaisip rin kung ano kayang magiging itsura ni Lyda. Namangha naman si Bert sa kagandahan ni Lyda nang pinagpila na nga sila sa labas ng simbahan para isa-isang maglakad papunta sa altar. Hindi maiwasan ni Bert. Napatingin kay Lyda. Nahihiya naman si Lyda dahil nakahawak ito sa kamay ni Bert. At dahil sa naglalapit nga na katawan nila, hindi maiwasan na magwala ng puso ni Lyda. Mas lalong natataranta at nahihiya si Lyda dahil sa nararamdaman niyang tingin ni Bert. Sir, may dumi ba ako sa muka? Tanong ni Lyda. Wala naman, bakit mo natanong? Kanina pa kasi kayo, napapatingin eh. Bigla tuloy na ubo si Bert. Nahiya ito dahil nahuli siyang nagnanakaw ng tingin ng kanyang katulong. Kahit na nahuli na nga si Bert at namumula na nga ito sa hiya ngunit hindi pa rin ito mapigilang mapatingin kay Lyda. Ewan ba niya sa sarili niya? Sa isang iglap lang, agad natapos ang kasalan at lahat ng bisita pati na nga rin ng bagong kasal ay nasa reception na. Namamangha naman si Lyda sa kakaibang kasalan na inakala niyang sa mga pelikula lang niya makikita. Kahit na naging bisita si Lyda, ay hindi pa rin ito nakakalimutang alagaan si Kiko. Nang makita niyang inaantok na si Kiko, ay binuhat niya na nga ito kaagad at sinubukan ng magpaalam kay Bert na umalis. Bert, hayaan mo namang mag-enjoy si Lyda. Dahil kundi dahil sa kanya, wala kang kasamang maglalakad sa altar. Natatawang sad pa ng kaibigan ni Bert. Napatingin naman si Bert kay Lyda. At naisip na sayang ang kanyang ayos kung hindi rin ito mag-enjoy. Kaya naman ipinakuha na nga ni Bert si Kiko sa katulong ng kanyang kaibigan naman nag-aalaga rin ng mga bata. Sir, okay lang po ba na andito ako? Tanong ni Lyda. Of course, okay lang. Mag-enjoy ka na lang para hindi na rin sayang pagpunta mo rito. Napangiti naman si Lyda sa kabaitan ng kanyang amo. Hindi niya na lang alam na mas gusto pa nga ni Bert na makita si Lyda sa kanyang kasuotan. Curious na curious nga si Lyda at walang sawang nagtatanong sa mga babaeng kasama niya. Natuwa naman ang mga babaeng bisita sa pagka-inosente ni Lyda. Dahil din sa pagiging palabiro ni Lyda ay mas lalo nga silang naengganyo sa kanya. Kaya naman hindi rin nagtagal ay naging ka-close niya ang mga babaeng bisita. Dahil sa pagiging malapit ni Lyda sa mga bisita, naging komportable na nga rin ito at nag-e-enjoy ang party nang walang pagkailang. Akala kasi ni Lyda na ang mga mayayaman ay matapobre ngunit ang mga nakilala niya ay mababait pala. Na-curious naman si Lyda sa iniikot ng mga waiter. Tinikman niya ito at namangha sa sarap. Para itong tubig na soft drinks. Akala ni Lyda ay juice ito kaya panay ang kanyang inom. Hindi na lang niya alam na isa pala itong champagne at biglang nakaramdam ng hilo. Dahil sa kasiyahan at tuwa na nakasama muli si Bert at ang mga kaibigan nito, hindi rin ito napansin ang kanyang pag-iinom kaya naman natamaan na nga rin ito. Si Bert natamaan na nga rin ng alak. Dahil sa kalasingan ni Lyda, ginusto na nga nito na pumasok sa kanyang room para matulog. Si Bert naman naiihi kaya naghahanap ng CR ngunit dahil sa kalasingan ay nahihirapan itong mahanap ang tamang CR na kanyang napasok. Napangiti naman at natawa mag-isa si Bert dahil sa sarili niyang kalasingan. Matapos nitong umihi
ay napahiga na nga rin ito sa kama. Laking gulat na nga lamang ni Bert nang may nakapa ito sa kanyang kama. Pagalis ni Bert sa kumot, natawa ito nang may nakitang isang babae. Inisip ni Bert na baka ipinadala ito ng kanyang mga kaibigan. Marahay na hinaplos ni Bert ang legs. Hindi nito napansin na ang may-ari ng legs na kanyang hinahaplos ay kay Lyda. Napangiti naman si Lyda nang nakita niya ang nakakaakit na mukha ni Bert. Iniisip nito na ang lalaking kasama niya ay ang idol niyang si Jungkook. Kinabukasan ay nakangiting gumising si Lyda. Nang inunat nga niya ang kanyang mga kamay, ay may nakapanga itong katabi. Teka, sino to? Sir? Inaantok na nagising nga si Bert dahil sa biglang pagsipa sa kanyang paa. Kunot noong tinignan niya si Lyda. Nanlaki nga ang mga mata ni Bert nang nakitang nanlalaki rin ang mga mata ni Lyda na nakatingin sa kanya. Habang pilit na tinatakpan ang kanyang hubad na katawan gamit ang kumot. Sir, hindi niyo naman sinabi sa akin na gagapangin niyo ako, saad ni Lyda. Baka nga ikaw tong gumapang sa akin eh. Kapal mo naman sir, si Jungkook lang ang gwapo sa mata ko no. Paano nangyari to? Kwarto ko to oh. Saad pa nga ni Bert. Tignan mo, kwarto ko to. Sagot naman ni Lyda. Inis na nagkatinginan sina Lyda at Bert. Ayaw namang magpatalo ni Bert dahil lang alam niya sa kanya talaga ang kwarto. Dali-dali namang pinagpupulot nga ni Lyda ang kanyang mga damit at pumunta ng banyo para magpalit. Nagpapanik naman si Bert at palakad-lakad sa kwarto dahil hindi ito makapaniwala na may nangyari sa kanilang dalawa ni Lyda. Nang nakapalit na nga si Lyda, ay masungit itong nakatingin kay Bert na walang tigil pa rin sa kakalakad. Anong tinitingin-tingin mo? Tanong ni Bert. Kaya siguro hindi ako nagising kagabi kasi wala rin lang ako nararamdaman. Nagtaka naman si Bert sa sinasabi ni Lyda sa kanya. Nakangising tinignan ni Lyda ang ibabang parte ni Bert. Kunot noong sinundaan ng tingin ni Bert ang tinitignan ni Lyda at laking gulat nga nito nang napansin na wala siyang damit. Tumatawang naglalakad palis si Lyda. Nagpanik naman si Bert at nagmamadaling nagpalit para habulin si Lyda. Pagkalabas nga ni Lyda ay napasandal ito sa pintuan at pilit na iniisip ang nangyari sa kanilang dalawa ni Bert. Paano ko pinagkamalang si Jungkook si Sir? Nakakahiya ka, Lyda. Ganun na ba katuyot yun? Nang narinig nga ni Lyda ang paggalaw ng doorknob sa pintuan ay nagpanik ito at nagmadaling naglakad paalis. Agad naman itong hinabol ni Bert para makausap ng masinsinan sa nangyari sa kanila. Ngunit nang nahabol na nga ni Bert si Lyda, ay nakarating na nga ang mga ito sa baba ng hotel kung saan ang ibang mga kaibigan ni Bert at pinagtitinginan nga silang dalawa habang nakangiti ng nakakaloko. What? Seryosong tanong nga ni Bert. Kamusta ang bagong kasal? Masayang tanong nga ng isang kaibigan ni Bert. Napaawang ang bibig nga ni Bert at Lyda. Napalunok naman sa kaba si Bert at tinanong ang kanyang mga kaibigan. Anong kasal? Nagtatakang tanong nga nito at parang nakakaramdam na ng kaba. Kaya nga sinong kinasal? Tanong din ni Lyda. Ayoko maging totoo yung hinala ko. Bakit ang hinala mo ba ay kung paano kayo bumaba dito at sinigaw na ikakasal na kayo? Akala nga namin nagbibiro lang kayo eh. Pero umalis naman kayo at bumalik, nakasal na talaga kayo. Natatawang sigaw pa nga ng isa nilang kasama. Di bale, sabi nga nila what happens in Vegas stays in Vegas. Humahagigig na sabi naman ng iba nilang kasamahan. Hindi makapaniwalang nakatingin si Lyda kay Bert. Itsura naman ni Bert ay para nga itong nakakita ng multo. Tumawa ng malakas ang kanilang mga kasamahan. Ang biyahe nila Bert at Lyda pauwi sa Pilipinas ay tahimik na nagtaka na si Kiko sa kinikilo sa mga kasama. Lyda, Daddy?
Bakit hindi po kayo nag-uusap? Nagtatakang pagtatanong nga ni Kiko sa kanyang mga kasama. Anak, wala, may iniisip lang si Daddy. Sagot naman ni Bert. Wala namang problema. May nangyari lang na hindi maganda sa akin. Pagdadahilan naman ni Lyda. Nainis naman si Bert, kaya agad itong sumiksik kay Lyda para bumulong. Anong sinasabi mo dyan? Na may hindi magandang nangyari sa'yo? Baka nga ito ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo. Ang kapal mo naman, sir. Hindi po naging maganda ang maikasal sa isang manyakis. Irap nga ni Lyda. Napasinghap ng malakas si Bert. Hindi ito makapaniwala sa narinig ni Lyda. Pagka-uwi nila sa bahay, ay nagpatuloy sa pagtatrabaho si Lyda bilang katulong nila ni Bert. Pinatingin na nga rin ni Bert ang kanilang marriage contract. Nalaman nito na totoo ang kanilang marriage contract at legal na naikasal sina Bert at Lyda. Kinausap naman kaagad ni Lyda si Bert na nabalitaan ito ni Lyda. Nagdadalawang isip naman si Bert na magpa-annul sila ni Lyda dahil kailangan niya ng babaeng magpapanggap na bilang asawa nito. Hindi naman po ata mahirap magpa-annul, di ba? Lalo na't marami kang connections. Kahit kunin mo na lang ang sahod ko para sa mga gastos. May isa pang problema. Sad ni Bert. Ano naman yun? Pwede kaya natin ipatagal muna ang kasal? Magpanggap ka muna ng asawa ko. Sad ni Bert. Ano? Pinaliwanag naman ni Bert ang kanyang plano. Marami kasi ang nagtatangkang makipaglapit kay Bert gamit ang kanyang anak. Mayroon din ang mga kumuha kay Kiko noon sa kanyang kumpanya para lamang pilitin na sabihin kay Bert na asawahin nga sila ng lalaki. Ngayon na may asawa na nga siya ng legal, ay pwede na nga niya muna itong gamitin para mapatahimik ang mga binabalak ng mga haliparot na mga babae. Pwede ko bang pag-isipan muna? Tanong na nga lamang ni Lyda. Ano bang dapat mo pang pag-isipan? Ibibigay ko naman sa iyo ang lahat. Huwag kang mag-alala. Magdi-divorce at annul naman tayo kapag wala nang makukulit na babae. Aba, akala mo naman kanais-nais ka, sir, ah. Hirap nga ni Lyda. Natawa naman si Bert sa sinabi ni Lyda sa kanya. Biglang natigilan si Lyda sa kanyang kinatatayuan. Nang bigla nga niyang naalala ang pangyayari sa kanila ni Bert at biglang namula ang buong mukha nito. Nang tumagal, ay tinanggap rin naman ito ni Lyda at nagsimula na nga ang kanilang pagpapanggap. Pinakilala ito ni Bert sa kanyang mga kasosyo at hindi nagtagal nasanay si Bert at Lyda sa pagiging mag-asawa nila. Minsan nga, hindi nila namamalaya na parang umaakto na talaga silang tunay na mag-asawa. Pinalipat na nga rin ni Bert si Lyda sa ibang kwarto at pinagbibilito ng mga gamit. Paano nalaman ni Bert mga gusto ko at ang mga tipo ko? Talagang may pagtingin siguro sa akin yun. Natatawa na nga lamang at naiiling na saad ni Lyda. Lyda, bakit ka nagsasalitang mag-isa dyan? Natatawang tanong nga ni Kiko. Ha? Wala naman no. Kumakanta lang ako. Pagdadahilan naman ni Lyda. Kumakanta? Kailan tayo ulit lalabas nila, Daddy? Nakangusong tanong nga ni Kiko. Sige, kakausapin ko si Daddy mo. Napangiti naman si Lyda. Masaya ito na nakikitang bumabalik na nga ang sigla ni Kiko at nagsisimula na ngang mag-open up sa mga tao. Napag-iisipan na nga rin ni Bert na ibalik na nga sa pagpapasok sa eskwela ang anak. Nang tumagal ay naging masaya naman ang samahan nila Lyda at Bert. Unti-unti na nga ring nauhulog sa isa't isa ang dalawa. Lyda, gusto mo bang sabihin na natin kay Kiko na kasal tayo? Sad nga ni Bert. Wag! Nagpapanggap lang naman tayo eh. Ayokong masaktan ng bata. Baka mabigla siya. Baka hindi na niya ako pansinin. Baka magalit siya sa akin. What ifs nga ni Lyda.
Pero gustong gusto ka rin naman ni Kiko, Lyda. Saad naman ni Bert. Bert, wag muna. Ako na lang magsasabi. Tayong dalawa. Napabuntong hininga na nga lamang si Bert at pinanood si Lyda habang nag-aasikaso sa kusina. Bigla namang naisip ni Bert na yakapin si Lyda para itong na-hypnotize at naglakad pa palapit kay Lyda. Bakit? Natigilan naman si Bert at namulang sinubukang gawin kay Lyda. Napakamot sa batok si Bert sa sobrang hiya at agad namang umiling-iling kay Lyda. Nagkibit balikat na nga lamang si Lyda at pinagpatuloy ang pag-aasikaso sa kusina. Umalis naman si Bert at tumakbo paloob ng kanyang opisina. Napatakip ito sa kanyang bibig sa sobrang hiya sa kanyang iniisip. Bakit yun? Ano yun? Bakit gusto ko siyang yakapin at halikan sa leeg? Huwag mong sabihin na. Nagre-reklamo nga na sigaw ni Bert sa kanyang isipan. Napatulala naman si Bert at napatingin sa kanyang ibabang parte na nanlalaki ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwalang tinitignan ni Bert ang ibabang parte nito na naninigas. Sinubukan ni Bert ang maligo ng malamig ngunit hindi pa rin talaga nanlalambot. Sinubukan rin itong manood ng mga videos para mailabas niya ang sariling sarap ngunit wala pa ring effect. Sa sobrang inis ay lumabas na nga sa kwarto si Bert at hinanap si Lyda. Gulat naman si Lyda sa pagkakatok ni Bert sa kanyang kwarto. Napapawis nga si Bert at namumula. Hindi na nagsalita pa si Bert, kundi pumasok na nga ito sa kwarto ni Lyda at hinila ang ulo mula sa batok para halikan ito ng malalim. Hindi naman nakareact si Lyda agad, ngunit nang narealize na nito ang mangyayari ay hindi na nga rin niya napigilan ang kanyang sarili. Sumabay na nga sa nangyayari. Napakapit nga sa braso si Lyda habang si Bert naman napahigpit ang hawak sa bewang ni Lyda. Ramdam na ramdam ni Lyda ang pagkasabik ni Bert sa kanya kaya mas lalong nagpainit sa kanyang nararamdaman. Hindi na nakayanan pa ni Bert ang kanyang sarili at binuhat si Lyda para ihiga sa kama. Saglitan na itinigil ni Bert ang kanilang halikan at tinignan si Lyda sa mga mata. Lyda. Oo, sige. Saad naman ni Lyda. Napangiti naman si Bert sa pagpayag ni Lyda. Isa-isang inalis ni Bert ang mga damit ni Lyda at ganun din naman si Lyda kay Bert. Matapos maalis ang lahat ng damitan ng dalawa, hindi na muling nakapagantay pa si Bert at agad na inangkin nga ang labi ni Lyda habang naglalakbay ang kanyang kamay sa iba't ibang parte ng katawan nito. Napasinghap naman si Lyda sa biglaang paghawak ni Bert sa kanyang parte habang sila'y ginagawa na ngayon. Napakagat na nga lamang si Lyda sa balikat nito. Hinalik-halika naman ni Bert ang noo ni Lyda hanggang sa natigil nga si Lyda sa pagkakagat ni Bert. Nagtama naman ang mga paningin nila. Biglang nag-init si Bert nang nakitang nakakaakit na pagtingin ni Lyda. Natawa naman si Bert sa sinabi nga ni Lyda at hinalikan nito. Agad namang pumulupot ang kamay ni Lyda sa leg ni Bert. Dahan-dahan na nga nitong ibinigay ang kanyang sarili. Napakagat na nga lamang si Lyda. Hindi nga niya pwedeng iparinig dahil baka mabisto nga sila sa kanyang ginagawa. Pinagpatuloy nga nila ang pagpaparamdam ng pagmamahal sa isa't isa. Nang natapos naman sina Bert at Lyda, nagkatinginan lamang sila habang hinahabol ang kanilang paghinga. Napatingin naman muli si Lyda kay Bert at napangisi. Sabi ko na nga ba may pagnanasa ka sa akin eh. Saad pa nga nito. Hindi pa ba halata? Nanlalaking matang nakatingin si Bert kay Lyda. Hindi naman na napigilan ni Lyda ang kanyang pagtawa nang nakita ang reaksyon ni Bert sa kanya na parang sinasabing pagkatapos ng nangyari, hindi nga siya sure kung attracted siya dito. Naging masaya naman ang naging relasyon ni Bert at Lyda. Sa isang kwarto na nga rin sila natutulog na dalawa ni Bert, ngunit
hindi pa rin nila pinapaalam ito kay Kiko. Lagi nga silang nagtatago at nag-iingat kapag lalabas sila sa isang kwarto, kaya naman hindi pa rin alam ni Kiko. Isang araw ay nagulat na nga lamang si Lyda. Palabas ito ng kwarto, biglang nagsalita si Kiko. Hinahantay palang lumabas ang ama sa kanyang kwarto para makipag-usap. Aga-aga mo namang linisin ang kwarto ni Daddy, Lyda. Nakangusong sabi ni Kiko. Naku ka naman, bata ka. Kala ko na kung sino. Anong ginagawa mo rito? Hinahanap mo ba si papa mo? I want to talk to him po kasi. Cute ang pagkakasabi ni Kiko. Inaya naman ni Lyda si Kiko paloob sa kwarto ni Bert para gisingin nilang dalawa si Bert. Nang nagising si Bert, ay napangiti na nga lamang ng malawak si Kiko at agad-agad na umakyat sa kama ng ama. Bigla namang nakakita ng bra si Kiko at kumunot ang noo. Daddy, what's this? Nagtatakang tanong nga ni Kiko. Nanlaki tuloy ang mga mata ni Lyda at agad na inagaw ang kanyang bra. Pati na nga rin ang panty na malapit doon. Pilit na nginitian naman ni Lyda si Kiko na nagulat sa ginawa niya. Sirang damit to, kaya kailangan nang itapon. Kinakabahan at tinitigan nga ni Lyda ang magiging reaksyon ni Kiko. Nagkibit-balikat na nga lamang si Kiko at tinignan ng masama ang kanyang daddy. Hindi ka marunong mag-take care ng damit mo, daddy. Pinapagalitan na sabi ni Kiko. Napangiti naman si Bert at nagpipigil ng tawa sa itsura ni Lyda na sobrang kabado sa lahat pagdating kay Kiko. Nakahinga naman ng maluwag si Lyda nang nawala sa kanyang bra ang topic. Tumabi naman ito, umupo sa kama para antayin na magsabi si Kiko ng gusto nga niyang sabihin. Namula naman sa hiya si Kiko at napayuko. Hinaplos ni Lyda ang kamay ni Kiko na para bang binibigyan ito ng lakas ng loob. Ginaya naman ni Bert ang ginawa ni Lyda at hinawakan ng isa sa mga kamay ni Kiko. Napatingin naman si Kiko sa dalawa at huminga ng malalim. Gusto ko po sanang mag-attend ng school, nahihiyang sabi ni Kiko. Nanlaki naman ang mga mata ni Bert sa kanyang narinig. Hindi nito inaasahan na si Kiko mismo magsasabi ng ganong bagay na kinamumuhian niya dati at kinatatakutan niya. Talagang ang laki na nga ng pinagbago ng kanyang anak simula nang dumating si Lyda sa kanilang buhay. Hindi naman napigilan ni Lyda ang maluha sa tuwa. Nung una nga niyang nakita ang bata ay napakaseryoso na parabang allergic sa tao. Pero ngayon, lahat ng kadiliman sa bata ay napalitan ng liwanag. Iyakin ka talaga, Lyda. Naiinis na sabi na nga lamang ni Kiko na ikinatuwa nila Bert at Lyda. Naging maayos naman ang lahat. Habang abala sa kumpanya si Bert, ay si Lyda naman ang laging kasama ni Kiko sa lahat ng bagay. Pagpasok sa eskwela hanggang sa pag-uwi. Lagi ring nagsasalo-salo ang lahat sa pagkainan. Wala nang hihingin pa si Kiko sa mga araw na iyon, lalong-lalo na si Lyda. Lahat ay nagbago nang biglang nagulat na nga lamang si Lyda nang biglang nawala sa eskwelahan si Kiko. Ilang oras itong nagantay, ngunit pati ang bantay ni Kiko sa eskwelahan ay wala. Agad namang tinawagan ni Lyda si Bert para ipaalam ang nangyari. Paano nawala si Kiko? Kinakabahang tanong ni Bert. Hindi ko rin alam eh. Kanina ko pa siya inaantay dito. Sabi ng guard ay may nagsundo daw sa kanya. At yung bantay naman ni Kiko, hindi rin daw napansin na lumabas ito sa eskwelahan. Teka, sinong naglakas ng loob na dakipin ang anak ko? Saad ni Bert. Anong gagawin natin, Bert? Baka mapano ang bata? Saad naman ni Lyda. Hindi na nagsalita pa si Bert at inihugot ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang mga koneksyon at mga tauhan para mahanap kagad si Kiko. Hindi naman nagtagal ay may nahanap nga ang mga koneksyon si Bert ng isang CCTV footage kung saan pinapakita ang itsura ni Bert.
Nagmadali ngang pumunta si Bert sa kanyang kakilala para makita ang CCTV ngunit natigilan nito na para bang naging estatwa nang nakita ang kasama ni Kiko. Tama ba tong nakikita ko? Bakit Bert? Sino ba siya? Hindi naman magawang magsalita ni Bert. Kaya naman ang ginawa ng alamang ni Lyda ay tignan rin ang CCTV. Kunot noong iniisip ni Lyda kung saan niya nakita ang mukhang yun hanggang napasinghap na nga lamang ito ng malakas nang maalala nga ang ina na kasama ni Kiko sa litrato. Ang inakala nga nilang patay na ng ilang taon ng asawa ni Bert ay yun siya. Sabi mo, wala na siya. Alam kong patay na ang asawa ko. Hindi maaaring siya yan. Hanapin niyo. Sigaw ni Bert. Agad-agad namang sinunod ng mga tao kasama nila Lyda at Bert ang utos ni Bert. Sa kalagitnaan ng paghahanap kay Kiko ay may tumawag kay Bert. Napakagat ito ng labi dahil hindi siya pwedeng magkamali. Boses pa lang nasisigurado na nga niya na asawa niya yun. Kat? Kamusta na aking asawa? Did you miss me? Napakasama mo. Namatay lang ako pero pinalitan mo na agad ako. Sunduin mo ang anak natin dito sa address na to. Mataray at medyo masungit na sabi pa nga ni Kat. Hindi na nagsayang pa ng oras si Bert at pinuntahan na nga ang kanyang asawa at anak. Hindi nga niya naalala na kasama niya pala si Lyda at naiwan ito sa kanyang mga kasamahan. Mabuti na lamang at mayroong nagpresenta na ihatid siya sa bahay ni Bert. Punong-puno naman ng kaba si Lyda. Sa nangyayari ngunit mas iniisip niya pa rin ang kalagayan ng mag-ama. Ilang oras ang nakalipas ay dumating na nga si Bert. Napangiti naman nang maluwag si Lyda at agad sinalubong sila sa may pintuan ngunit natigilan ito nang biglang pumasok nga si Kat na hawak-hawak si Bert. Lyda, pwede ba tayong mag-usap? Tanong nga ng lalaki. Sige. Inaya naman ni Bert si Lyda sa kanyang opisina. Agad-agad namang nagtanong si Lyda kung anong nangyayari kay Bert, ngunit biglang naging malamig si Bert sa kanya. Sinabi ni Bert na bumalik na nga sa dating kwarto si Lyda. Nanlumo naman si Lyda sa kanyang narinig. Hindi kami matutulog sa isang kwarto. Malamig at seryosong sabi naman ni Bert. Tumangulang naman si Lyda. At inilipat na nga lamang ang kanyang mga gamit sa dati niyang kwarto. Gulong-gulo si Lyda sa nangyayari. Ang sinabi sa kanya ni Bert ay patay na ang kanyang asawa. Pero bakit andito siya ngayon? Puno ng pangamba at takot si Lyda. Ngunit hindi niya ito pinakita at nagtiwala kay Bert. Ngunit sa mga sumunod na araw ay katiting nga natiwalang panghahawakan ni Lyda para sa kanila ni Bert ay unti-unting nawala. Anong meron sa inyo ng asawa ko? Nakataas ang kilay na tanong nga ni Kat. Po? Nagtatakang tanong naman ni Lyda. Bingi ka ba? Ang tanong ko anong meron sa inyo ng asawa ko? Galit na saad nga ni Kat. Wala po. Sagot naman ni Lyda. Hindi naman natahimik si Kat at sumugod kay Lyda. Marahas na hinila ni Kat ang kamay ni Lyda para tignan ang singsing na nakasuot kay Lyda. Napangiwi sa inis si Kat at marahas na itinaboy ang kamay ni Lyda. Nawala lang ako saglit, naghanap na ng iba? Tapos isang katulong pa. Wala ba siyang respeto sa akin? Galit na sigaw pa nito. Kahit anong sama ng loob ni Lyda kay Bert, hindi nito nagustuhan ang sinabi ni Kat kaya naman matapang itong sumagot sa mga panlalait ni Kat kay Bert. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ng mag-ama mo nang nagpanggap kang namatay. Kaya wala kang karapatan na sabihin yan. Sad nga nito. Malakas na isang sampal ang sumagot kay Lyda. Natulala ito at hindi nakagalaw kagad nang sinampal ito ni Kat sa kanyang pisngi. Napatingin si Lyda kay Kat at nanliit ito. Galit na galit at nandidiring tinitigan nga ni Kat si Lyda. Dumating naman si Bert sa kalagitnaan ng pag-aaway nila Kat at Lyda. Agad namang sinabi ni Lyda ang buong katotohanan ngunit ang ending, naniwala si Bert kay Kat
At nagalit pa nga talaga kay Laida. Bakit akong pinapagalitan mo? Tanong tuloy niya. Laida, huwag mo naman nang paguluhin pa ang gulo na meron sa pamilya ko. Ako pa talaga? Alam mo ba kung anong sinabi niya? Pinagtanggol lang kita pero ako pa tong nagkaroon ng kasalanan? Hindi ko kailangan ng tulong mo, Laida. Hindi na nakasalita pa si Laida. Bakas nga sa kanyang itsura ang sakit na kanyang naramdaman. Dahil nga sa sinabi sa kanya ni Bert. Napansin naman ni Bert ang reaksyon ni Laida na nasaktan at na-realize kung ano ang kanyang sinabi. Mas lalong nagsisi si Bert nang napansin ang namamagang pisngi ni Laida. Agad naman itong hinaplos ang pisngi ni Laida. Anong nangyari dito? Sinaktan ka ba niya? Mas masakit pa ang ginagawa mo at sinasabi mo kaysa sa sampal niya. Magsasalita pa nga sana muli si Bert nang biglang tumakbo paalis si Laida sa opisina ni Bert. Hahabulin pa nga sana ito ni Bert nang biglang pumasok naman si Kat sa kanyang opisina na punong-puno ng galit sa kanyang mga mata. Meron ngang namamagitan sa inyo. Galit na sigaw muli ni Kat habang dinuduro nga si Bert. Napakunot noon naman si Bert na tinignan si Kat at huminga ng malalim para hindi sumabog ang kanyang galit. Wala kang karapatang mangialam dahil asawa ko siya. Pinagbigyan lang kita para sa bata. Anong asawa? Ako ang asawa mo! Galit na pagsisigaw naman ni Kat. Asawa? Sa tingin mo hindi ko alam? Noong araw na bumalik ka na inakala kong patay, nagpaimbestiga ako. Pineke mo ang kamatayan mo at sumama sa ibang lalaki. Ngayon na wala ka nang babalikan. Babalik ka sa amin ni Kiko kung kailan nagsisimula muli kaming sumaya. Ngayon, sinasaktan ko pa ang asawa ko na walang ginawa kundi mahalin ako. Sad nga ni Bert at ang tinutukoy nga niyang asawa ay si Laida. Kahit anong sabihin mo, ako ang asawa mo, Bert. Huwag mong kalimutan ang pinag-usapan natin nung muli tayong nagkita. Kung ayaw mong may mangyaring masama dyan kay Laida na yan at kunin ko sa'yo ang bata ay tanggapin mo ako muli. Mariin na pananakot pa nga talaga ni Kat. Hindi naman nakapagsalita si Bert dahil sa takot na mawala sa kanyang anak. Hindi na lang alam ng dalawa na naririnig ito ni Kiko sa labas ng opisina ni Bert. Tumakbo naman si Kiko papunta sa kwarto ni Laida. Dali-daling pinunasan ni Laida ang luha ng bata at hindi nagdalawang isip na pagbuksan nga ito ng kwarto. Bakit ka umiiyak? May problema ba? Nag-aaway po sina Mommy at Daddy nang dahil sa akin. Malungkot na sabi nga ni Kiko habang sumisinghot. Niyakap naman ito ni Laida hanggang sa nagawa ni Kiko ang kumalma. Sinubukan nga niyang kausapin si Kiko para hindi sumama ang loob sa kanyang hinatama. Akala nga ni Laida magiging okay na nga si Kiko kinabukasan ng biglang bumalik sa dating ugali ang bata. Simula kasi nang nakapag-usap si Kat at Bert, lagi nang nilalabas ni Kat si Kiko at hindi hinahayaan na maiwan kay Laida. Hindi naman na nangingialam si Laida at nag-focus nga lamang sa trabaho dahil wala naman siyang karapatan. Wala namang tigil na kinakausap ni Bert si Laida at sinusuyo ito sa naging away nila. Gusto mang sabihin ni Bert ang lahat-lahat kay Laida ngunit hindi niya ito magawa dahil sa takot na malaman ni Kat na mas ikatrigger muli ito ni Kat. Pwede bang lubayan mo na ako? Saad ni Laida. Pero Laida, alam nga naman na hayaan ko na lang na ganito tayo. Hindi kita maintindihan, Bert. Akala ko ba hindi mo ako kailangan? Tanong nga ni Laida. Nadala ako sa emosyon. Hindi mo kasi naintindihan. Eh di pa intindi mo? Gaano ba kahirap na sabihin yun, Bert? Hindi ko nga maintindihan talaga pero hindi mo rin naman pinapaintindi eh. Nang napansin ni Laida na wala pa ring balak si Bert na magsalita ay hindi na nga muli itong kinausap at pinilit si Bert at umalis na nga lamang para layuan si Bert. Napamura na lamang si Bert dahil sa inis sa kanyang sarili at hinabol si Laida para lambingin ulit. Napabuntong hininga na lamang si Bert nang kahit buong araw nga niyang nalambing si Laida wala pa rin itong kibo sa kanya. Hindi naman na ito
Malambing-lambing si Laida dahil kapag hapon na ay dumadating na nga sina Kat at Kiko. Napalayo naman ang loob ni Kiko kay Laida. Hindi na nito kinakausap si Laida kahit anong pilit kausapin ito ni Laida. Nasaktan naman ang babae. Hindi nito alam kung anong nangyayari, ngunit alam niyang naapektuhan nga talaga ang bata. Ayaw mo ba talaga nitong paborito mong pizza? Tanong ni Laida. Ayoko nga sabi. Masungit na sabi ni Kiko. Ano bang problema mo? At pati si Laida ganyan mo kausapin. Hayaan mo na sir. Ito na lang inumin mo para may laman ang tiyan mo. Uminom ka ng gatas. Nainis naman si Kiko at tinabig pa talaga ang baso na inaabot ni Laida kaya nahulog ito at nabasag. Nagulat naman si Laida pero agad na binuhat si Kiko palayo sa mga babasagin at nilinis nga ito. Naramdaman naman ng pagsisisi si Kiko na iyak ito nang nakita nga niyang nasugat ang kamay ni Laida sa pagmamadaling pulutin ang mga babasagin. Natahimik na nga lamang ang lalaki. Agad namang tinulungan ni Bert si Laida at pinilit na nga siya na maglilinis nito. Natahimik na nakatayo lamang si Kiko habang abala sa paglilinis sina Bert at Laida. Nang nalinisan na nga ang bubog at sugat ni Laida, ay pinagalitan ni Bert si Kiko na wala nang ginawa kundi umiyak. Lumapit naman si Laida kay Kiko. Lumuhod pa muna si Laida para matapatan ang taas ni Kiko. Gusto ko lang malaman, ano bang problema? Tanong ni Laida. Sabi ni Mommy gusto mo daw siyang palitan, pinapalitan mo daw siya kaya lagi silang nag-aaway ni Daddy. Umiiyak pa nga na sabi ni Kiko. Gulat na napatingin naman si Laida kay Bert. Bakas ang galit ni Bert sa ginawa ni Kat. Umiling-iling naman si Laida kay Kiko at niyakap ito habang hinahaplos ang kanyang likod. Hinding-hindi ko gagawin yun. Siya ang mami mo, Kiko. At alam ko yun. Kahit ano pang mangyari, siya lang ang mami mo. Wala akong intensyon na alisin siya sa buhay mo. Talaga ba? Ayoko na kasi ng away. Sumisinghot na sabi pa nga ni Kiko. Niyakap naman muli ni Laida si Kiko hanggang sa tumahan na nga ito. Nang nakalama naman ni Kiko ang kanyang pagiyak, agad itong humingi ng tawad kay Laida. Nang pinapasok na nga ni Bert si Kiko sa kanyang kwarto matapos nilang kumain, agad na kinausap ni Laida si Bert. Ano ba talagang nangyayari, Bert? Ang bata pa ni Kiko para maapektuhan ng ganito? Tanong ni Laida. Pwede mo ba akong pagkatiwalaan, Laida? Please, pangako sasabihin ko rin ang lahat sa'yo. Sa huli, sa ngayon pagkatiwalaan mo muna ako at hayaan na maayos itong lahat. Wala naman nang nagawa pa si Laida, kundi yang tumango na nga lamang sa sinabi ni Bert. Nang pumasok na nga rin si Laida sa kanyang kwarto, doon naman may tumawag kay Bert. Pinapasundan kasi ni Bert si Kat at mayroon itong nabalitaan na kakaibang ginagawa ni Kat. Agad na umalis si Bert sa bahay para mapuntahan si Kat at siya mismo ang magmamanman dito. Laking gulat na nga lamang ni Bert nang malaman ang lahat ng pinaggagawa ni Kat. Mayroon palang itinayong scam company si Kat at balak niyang gamitin ang pera na makukuha niya sa pagiging mag-asawa nila ni Bert. Hindi na lang alam ni Kat na lahat ng kanyang dapat makuha bilang asawa ni Bert ay wala na. Dahil lahat ng yun na wala nang pinalabas ni Kat na siya ay patay na. Kumuha ng ebidensya si Bert panglaban kay Kat. Nasasaktan man ito dahil sa kanyang gagawin sa pagtumba sa babaeng dati nga niyang nakasama ng todo. Ngunit kakaibang sakit ang ibinigay ni Kat at ayaw na nga niyang masaktan pa si Kiko, pati na nga rin si Laida. Ano to? Pinasusundan mo ko? Kunot noong pagtatanong ni Kat. Bibigyan kita ng isa na pagkakataon, Kat. Umalis ka na sa buhay namin at mamuhay ka na muli nang parang wala dito. Ayoko masaktan ng anak natin dahil lang sa mga pinagagagawa mo. Wala akong ginagawang mali sa'yo. Sinabi ko sa'yo, di ba? Na-aksidente ako, nawala ng alaala, na bumalik lang ngayon.
Kaya naman, bumalik ako sa inyong magama ko. Desperadang sabi pa nga talaga ni Kat. Andyan na lahat ng ebidensya, Kat. Ipipilit mo pa rin ba sa akin? Ang pagsisinungaling mo? Huwag mo akong sinusubukan, Bert. Talagang sisiguraduhin kong mapapasakin si Kiko. Galit na sigaw nga ni Kat bago ito umalis sa opisina ni Bert. Wala nang nagawa pa si Bert kundi tawagan ang kanyang kakilala para isurrender ang lahat ng ebidensya na kanyang natanggap. Totoong na aksidente si Kat ngunit dahil ito sa tinatakbuhan nga niyang client na nahuhut-hutan niya ng pera. Kaya ang kanyang ginawa ay pineke ang kanyang pagkamatay para matakbuhan ang kanyang mga niloko at sumama sa kanyang lalaki. Ngayon na namatay nga ang kanyang bagong kinakasama, kinailangan nga niya ng malaking pera para maibalik ang mga pera sa mga kliyente na niloko pa nga nito. Alam ni Bert na pinaghahanap na nga rin kasi ng mga opisyal si Kat sa ibang bansa at bumalik sa Pinas para makapagtago. Binigyan naman ng oras ni Bert si Kat para makasama si Kiko ngunit habang tumatagal ay napapakita ni Kat ang kanyang tunay na ugali kay Kiko at nasasaktan na nga niya ito. Ang ending, laging nagtatago si Kiko sa kwarto ni Lyda para lamang makatago kay Kat. Bakit mo naman tinataguan ng mommy mo? Hindi kinibo ni Kiko si Lyda. Hindi kasi nito alam kung tama bang sabihin niya ang lahat kay Lyda. Pero nang biglang sinugod ng mga pulis si Kat sa bahay nila Bert, ay tinangka ni Kat na ipaako kay Lyda lahat ng kanyang ginawang mali. Umiiyak na tumakbo naman si Kiko kay Lyda at niyakap ito habang pilit siyang kinukuha ng mga pulis. Wala akong kasalanan. Sino naman ang maniniwala sa isang katulong na katulad ko para pagkatiwalaan ako ng ganyang kalaking pera? Huwag kayong maniwala sa kanya. Siya lahat ang may gawa niya, nagpanggap siyang ako. Nagmamakaawang sigaw pa nga ni Kat sa kanila. Hindi totoo yan. Mabait si Lyda. Si Mama yung hindi. Lagi akong sinasaktan ni Mommy. Siya ang bad, hindi si Lyda. Huwag niyong kunin si Lyda, please. Hindi siya bad. Si Mommy ang bad. Umiiyak na pagsisigaw ni Kiko. Sa mga oras na yon ay dumating naman si Bert mula sa kanyang trabaho nang nabalitaan ang nangyayari. Agad niyang kinausap ang mga opisyal hanggang si Kat na ang kinuha ng mga pulis. Kakaibang iyak ang inilabas ni Kiko. Nakaramdam naman ng inis si Bert sa kanyang sarili dahil hinayaan niyang masaktan ang kanyang anak. Umaasa kasi ito na kahit sa kanilang anak ni Kat ay may katiting itong pagmamahal na natitira sa sarili. Pero nang narinig niya ang sinabi ng kanyang anak nang ito ay nakauwi dahil sa gulo, ay naging buo na ang desisyon niya. Mas maganda nang isipin nilang mag-ama na patay na si Kat kaysa naman na maalala nila ang nangyari na ito. Tama na, Kiko. Tama na, hindi na nila ako kukunin, Bert. Ano bang nangyayari? Bakit ganun? Ang laking sakit ito kay Kiko, Bert. Nag-aalala ko para sa bata. Okay lang po ako. Hindi siya si Mommy. Hindi po ba, Daddy? Hindi po siya si Mommy. Umiiyak pa nga na sabi ni Kiko. Wala nang nasabi si Bert at niyakap ang kanyang anak. Mas mabuti pa nga na isipin ng kanyang anak na hindi si Kat ang kanyang ina na naalala niya. Ayaw niya nang bigyan pa ng sakit ang kanyang anak. Niyakap din naman ni Lyda si Kiko at Bert. Muling napakapit naman si Kiko kay Lyda. Alam mo, Lyda, wala naman akong problema na magiging mommy din kita. Ang mommy ko patay na, wala na. Ikaw na lang, wag mo kaming iiwan, wag ka nang umalis. Umiiyak nga na sabi ni Kiko. Napaiyak naman na si Lyda. Hindi na nito nakayanan ang kanyang nararamdaman at nilabas na rin ang lahat-lahat na kanyang dinadama. Huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwan, okay? Tama na isipin mo na lang na lahat ay masamang panaginip lang, okay? Naging maayos naman ang lahat. Naging tahimik at unti-unting nakakalimutan na rin ni Kiko ang mga pangyayari. Inamin naman na ni Lyda at Bert ang kanilang relasyon kay Kiko. Naintindihan naman ito ni Kiko at natuwa rin ito dahil talagang napamahal na rin siya kay Lyda.
bumalik na rin si Lyda sa kwarto ni Bert. Nang kumalma na, ang lahat ay agad namang pinaliwanag ni Bert ang lahat kay Lyda. Kung ano ang nangyari nang muli, silang nagkita ni Kath na inakala nilang patay na hanggang sa andito na si Kath. Pati na rin ang mga ginawa ni Bert na pag-imbestiga kay Kath ay sinabi ni Bert wala itong tinago kahit isang detalye. Ilang linggo ang nakalipas, simula noong nakulong si Kath ay naglakas loob si Bert na dalawin si Kath. Sa nasa isipan kasi ni Bert ay kahit papaano ay minahal niya rin ito ng buo at siya ang ina ng kanyang anak. Okay lang sa'yo? Tanong ni Bert. Tumangutang naman si Lyda. Wala namang problema sa akin. Mas gusto ko rin na mag-usap kayo ng maayos. Alam mo, iniisip ko kung ano ang ginawa ko noon para maging maswerte ako ngayon. Huwag mo nga akong binobola. Sino bang nagsabi na binobola kita? Inikutan na lang ng mata ni Lyda si Bert at nagpatuloy na gawin ang gawaing bahay. Ganun naman ang naging setup nila Lyda at Bert. Kasama si Kiko, hindi naman nahinanap ni Kiko si Kath dahil simula noon ay talagang inisip na lang niya na wala na talaga ang kanyang ina. Ano naman ang kailangan mo? Masaya ka na? Masaya ka na ganito ang ginawa mo sa akin sa asawa mo? Galit na sigaw nga ni Kath nang nakita niya si Bert. Bakit kailan pa? Paano? Ha? Nung una pa lang wala akong nararamdaman sa'yo. Pero lang naman talaga ang kailangan ko sa'yo eh. Pero nabuntis mo ko dahil sa katangahan ko. Kaya yan. Walang emosyon na sinabi ni Kath. Hindi inakala ni Bert na ang ilang taon na magkasama sila ng kanyang dating asawa kahit naasa kanyang puso sa mga oras na iyon ay si Lyda ay hindi pa rin maiwasan na masaktan ni Bert dahil ang masayang pagsasama nila ni Kath noon ay puno lang pala ng kasinungalingan. Hanggang doon lang ba talaga? Ano bang ini-expect mo? Natatawang saad pa ni Kath. Bakit kailangan mapunta sa ganito? Bakit hinayaan mo na pati ang anak natin madamay at mag-suffer? Napairap na nga lamang si Kath. Wala akong pake sa bata dahil in the first place, wala akong pake sa kanya. At hindi ko naman balak gawin talaga yun. Isa lang ang lalaking minahal ko. Sa tingin mo, may pake ako sa bata na anak ko na nanggaling sa isang lalaking hindi ko naman mahal? Pera lang kailangan ko sa'yo. Natatawa at puno ng galit na sabi ni Kath. Kath, bakit? Ganun na lang ba? Oo. Simula nung una hanggang ngayon wala akong pakialam sa'yo. Hindi ko nga alam kung ikaw talaga ang ama ni Kiko eh. Ginamit lang kita. Nababaliw na sigaw ni Kath. Hindi naman nahinayaan ni Bert na makaapekto ang mga sinasabi ni Kath sa kanya. Alam naman ni Bert ang totoo. Si Bert pa na mas naniniwala sa kanyang mga nakikita kesa sa mga sinasabi. Hindi lang yun ay para sa kanya, ay si Lyda lang ang taong nakilala niyang mapagkakatiwalaan niya at nagiging komportable siya ng husto. Andito ako para magpaalam. Matalino si Kiko. Alam kong alam niya ang mga nagawa mo at naiintindihan niya. Ngunit wag mo nga asahan na hanggang sa kanyang paglaki ay kakilala ka niya dahil simula nung bumalik ni minsan ay hindi ko nakitang masayangan ako. Sa tingin mo may pake ko? Kailangan ko lang sa'yo that time is pera. Pero ngayon wala nang ang pag-asa. Kaya umalis ka na dito. Natatawang parang naasar na, sabi ni Kath. Ngumiti na lang si Bert. Sa mga oras na kinakausap niya si Kath, ay parang nabunutan ng malaking tinik si Bert sa kanyang buhay. Maaliwalas ang kanyang nararamdaman na naglalakad papunta sa kanyang kotse para umuwi sa kay Lyda, ang babaeng nagbigay liwanag sa buhay nilang mag-ama na sinira ni Kath. Mommy, gusto ko po sanang bumili ng ice cream. Nahihiyang tawag nga ni Kiko. Natigilan naman si Lyda sa kanyang narinig. Kakaibang saya ang pumasok sa kanyang puso nang narinig ang biglang pagtawag sa kanya ni Kiko na Mommy. Sinundo naman kaagad ni Bert sina Lyda at Kiko sa grocery. Napansin naman agad ni Bert ang kakaibang itsura ni Lyda, lalong-lalo na ang naluluha niyang mga mata. May problema ba? Tanong nga ni Bert.
Si Kiko. Bakit may nangyari bang masama kay Kiko? Wala, ano na lang. Tinawag niya akong mommy. Umiyak nang umiyak si Leida. Mabuti na lang at nakatulog na si Kiko sa likod ng kotse. Pinagilid naman ni Bert ang kotse para damayan si Leida. Napangiti naman si Bert nang nalaman niyang tinanggap na ng buo ni Kiko ang kanilang relasyon. Iniisip na lang ni Bert na kailangan niyang pakasalan muli si Leida dahil gusto ni Bert na iharap si Leida sa altar ng maayos. Hindi dahil sila ay lasing o ano, kundi dahil ngayon nagmamahalan na sila. Ilang taon ang lumipas ay ikinasal na sina Leida at Bert. Nadagdagan na rin ang kanilang pamilya ng isang kambal na babae. Tuwang-tuwa nga itong si Leida noong araw na nag-propose sa kanya si Bert. Dahil kasal na sila ni Bert ay hindi na inasahan ni Leida na ikakasal muli sila, ngunit iba ang nasa isipan ni Bert. Nag-propose siya nang kumalma ang lahat at masayang tinanggap naman iyon ni Leida. Ilang buwan matapos, nangyari ang pag-propose ni Bert ay ikinasal na rin sila, Leida at Bert. Tuloy-tuloy naman ang tinawag ni Kiko na mommy si Leida. Buong pusong tinanggap at minahal ni Leida si Kiko bilang pangalawa niyang anak. Samantalang si Kath ay tuluyan ng nasiraan ng bait, inilipat ito sa mental hospital. Matapos ang lahat ng masamang ginawa ni Kath, kay hindi pa rin ito pinabayaan ni Bert. Noong una ay gusto ng tuluyan na kalimutan ni Bert si Kath, ngunit dahil sa kabaitan ni Leida ay wala na siyang nagawa, kundi sundin na lang ang kagustuhan ni Leida. Mommy, nakikita na ba nila ako? Nakangiting tanong nga ni Kiko kay Leida habang masayang pinagmamasdan ng kambal. Nasanggol. Hindi pa nila kaya, 1 buwan pa lang sila anak eh. 1 buwan na pala. Napakunot nga na tinignan ni Leida si Bert. Nagtataka kung bakit biglang naging malungkot ang mukha ni Bert. Lumapit naman si Leida kay Bert para bumulong. Anong problema? Bakit ganyan na itsura mo? 1 buwan na kasi. Manong 1 buwan? Sila baby? Oo, ang bilis ng panahon. 1 buwan na walang pasok. Napakunot na si Leida. Pasok? Nagtatakang tinignan naman ni Leida si Bert. Ngumuso naman si Bert na tinuturo ang kanyang ibabang parte. Kunot noong sinundan ni Leida ang tinuturo ng nguso ni Bert. Natawa naman ng malakas si Leida nang narealize niya kung ano ang tinutukoy ni Bert. Sa totoo lang ay matagal nang okay si Leida at nasabihan na rin siya ng kanyang doktor na pwede na niyang pagbigyan si Bert, ngunit hindi niya ito pinagbigyan kahit 1 beses. Ayoko pa eh. Pangasar nga ni Leida. Nagsasawa ka na ata sa akin. Halika, paalala ko sa iyo kung paano mo nakalimutan si Jungkook. Natawa na nga lamang si Leida. Never kong makakalimutan si Jungkook, no? Napakunot na si Bert at sumimangot. Talaga? Nakangising lumapit si Bert kay Leida. Marahan na hinalikan ni Bert si Leida. Natatawang sinara naman ni Leida ang kanyang boses at agad na lumayo kay Bert. Sa totoo lang ay nai-insecure na kasi si Leida sa pinagbago ng kanyang katawan. Natatakot siya na baka hindi na siya magustuhan ni Bert kapag nakita niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Napansin naman ni Bert ang biglang pagbago ng mood ni Leida, kaya naman noong gabi na sila ay magkatabi na, sa kama ay nilambing ito ni Bert. Tigil-tigilan mo ko Bert ah, pagod ako. Sad ni Laika. Hindi naman yun eh. Ano? Kunot noong tanong ng babae. Gusto ko lang sabihin na napakaganda mo. Sus, bolero, ang dami nang nagbago sa katawan ko eh. So, yan ang marka ng pagiging ina mo sa anak natin. Sobrang-sobra akong nagagandahan sa'yo kahit ano pa ang mangyari sa katawan mo. Sagot naman ni Bert sa kanya ng masuyo. Talaga? Nagliwanag na ang mukha ni Leida. Nagulat naman si Bert nang biglang naluha si Leida. Parang hinahaplos ang puso ni Leida sa mga narinig kay Bert. Ang mga salitang gustong-gusto niyang marinig ay nasabi ni Bert sa kanya. Hindi ako pumangit? Tanong pa ni Leida. What? Of course not. Kailan ka ba pumangit?
Ang losyang ko na kaya? Hindi naman na, ang ganda mo nga rin eh. Ikaw ang pinakamagandang babae sa mata ko. Pinubola mo lang ata ako eh. I'm serious. Hinawakan ni Bert ang pisngi ni Lyda. Mas lalong naluha naman si Lyda nang nakita ang pagkasensiridad ni Bert. Seryosong seryoso ang pagtingin at itsura ni Bert. Lahat ng insecurities ni Lyda at pangangamba sa pagmamahal ni Bert ay biglang nawala na parang bula. Niyakap naman ito ni Bert at pinaunlanan ng maraming halik sa ulo ni Lyda. Tama nga ang sinabi nila, kapag mahal mo ang isang tao ay kahit ano pa ang mangyari ay matatanggap mo ito ng buo. Hindi magiging rason ang pagbabago ng taba, itsura o anuman dahil kapag mahal mo lahat ay matatanggap mo ng buo. Iba na talaga ang pagmamahal kapag ang taong minamahal mo ay ikaw lamang ang nasa puso. Ang pag-iibigan nila, Lyda at Bert, ay isa sa mga makukuhanan natin ng aral, pagtitiis, pagtitiwala at sa huli ang pagtanggap ng buo sa iyong partner. Wala nang hinihingi pa si Bert na ibang bagay dahil ang kanyang asawa ngayon at kanilang mga anak ay sobrang sapat na sa kanya. Sino ba naman ang may hihilingin pa ng iba kung nagkaroon ka ng asawang wala ng ginawa kundi maniwala at mahalin ka? Lyda, gawa pa tayo ng kambalo. Sad ni Bert. Minsan natatawa na lang ako kung paano gumagana yung utak mong yan. Irap na sad naman ni Lyda. 1 taon na ang kambal, binata na si Kiko. Kailangan na nila ng ading. Bert, tigilan mo nga ako. Magpapatahi na ako ng bahay bata para wala na. Napairap na nga lamang ito. Tignan mo, meron ulit yan. Natatawang saad na nga lamang ni Bert. Napabuntong hininga na lang si Lyda. Habang tinitignan ng kanyang pregnancy test, 1 linggo mula sa pag-uusap nila ni Bert tungkol sa paggawa ng panibagong bata ay nagkaroon nga talaga. Umiling-iling na lang si Lyda. Hindi niya aakalain na malakas ang dasal ni Bert sa pagkakaroon ng anak. Malawak na nakangiti si Bert nang iniabot ni Lyda ang positive na pregnancy test nito. Sabi na sa'yo eh. Humahalakak na saad ni Bert. Masaya ka pa talaga? Siyempre magkakaanak na ulit tayo. Akala mo ikaw ang maghihirap ng ilang buwan? Ginawa mo pa talaga akong pagawaan ng bata. Hinalikan na lang ni Bert si Lyda habang tumatawa. Wala naman nang nagawa si Lyda kundi mapabuntong hininga. Kahit na nagreklamo ito sa kaloob-looban pa rin ni Lyda, ay masaya ito dahil madadagdagan na naman ang kanilang pamilya. Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam San Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Cantontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Calamba City, Larry Malapaya, Dens,
Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Elia Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding, Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali, Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.